Yan, good morning po sa inyong lahat. At na-miss kong magsalita dito, no? Lagi ako absent, no? Buti lang, meron akong Pastor Boying, no? Meron akong Nino, meron akong Brother Ernesto. Yan. Yan ang tinatawag natin na, aside from the Holy Spirit, the wind beneath my wings. Kaya nga, bumabaho kayo pala minsan, no? But anyway, magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko sa bawat isa. Lagi pong pribileyo ang makapagsalita sa inyo at lalo na ngayong Pasko. Napaka-importante ng ating pag-uusapan sapagkat alam natin na ang Pasko po ay it will always based or our perception of Christmas always based dun sa ating puso. Do you agree? Alright, so let's just read the Word of God. Alright, Luke chapter 2, verse 10 to 11. Napakaganda po nito. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Wow. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Galing. Tayo po'y manalangin, tayo po'y lumapit sa Diyos. Lord, salamat. At aalalahanin namin muli ang iyong pong muling pagsilang. Lord, we are so excited na kung saan, Panginoon, itong panahon na ito, dito namin naramdaman ang iyong pag-ibig sa amin. Nung ibinigay mo physically ang aming Panginoong Hesus, damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Lord, sana yung pag-ibig na yan ay maging maayos kaming recipient o tagatanggap. Sana, Panginoon, makita namin ang sarili namin sa mensaheng ito na kung saan tinatanong kami, ano ang puso namin ngayong Pasko? Masaya ba? Malungkot? O merong agam-agam? Yan po ang aming pag-uusapan. Basbasan niyo, Banal na Espiritu, ang aming pag-aaral na ito. Tungtungan niyo lang po ang inyong paa. At sa bawat makinig, bagbago ng isip, pag-isipan ang aming mga pag-aaralan at maging SMP ang aming Pasko. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po ay makakaupo na. What is SMP? No, grabe, SMP. Samahang, ayan, masaya ang Pasko. Yan. Lalo na yung may mga, yung dating nag-iisa ngayong taon na to ay dalawa na. Tama? At kami last year, yung pamilya ni Timo, no? Dalawa lang sila. Ngayon, 3 na. Amen? 4 na? Praise the Lord. Ano pang meaning ng SMP? Samahang mapagpala ang Pasko. Tama? Ano ba yung mga SMP pa? Samahang mabait pag Pasko. Yan, ang mga panahon. Tingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, bago natin tingnan yung kabila. Kaya lang, kalagip niyan, may mga tao naman na SMP din. Samahang malamig ang Pasko. Ayoko lang magbanggit ng pangalan, no? Pero alam mo na yun kung sino ka. Pero pwede ka pa rin maging masaya. Amen? Samahang malungkot ang Pasko. Ayan. At samahang, mailap kapag Pasko. Naalala ko yung picture, pinakita ni Pastor Boy, yung Alaska, di ba? Malaska. Hindi dumating yung ninong mo. Tama. Alright, alam niyo ba sa Bible, may mga ganun tao, malulungkot ang Pasko. Pasko na malungkot pa eh. Kasi bakit? Pag-aralan natin, ano? Alright, so nakita niyo na po ito. Ang tawag po dito ay, ang ating pag-uusapan is SMP versus SMP. Amaya, i-define natin kung ano ibig sabihin ng SMP. Samahang malamig ang Pasko. Samahang malungkot ang Pasko versus samahang masaya ang Pasko. And then SMP, samahang mapagpala ang Pasko. Sana doon ka sa mapagpala. Amen? Tignan natin, no?
In viewing the character of the nativity story, there's a lot of character inside. And most of them are very identified. Very, very significant, napakahalaga. At higit sa lahat, some of these characters are really nothing to share, but we can give principle of being great, having a great feelings muna, of joy this Christmas time. Siguro kung maintindihan natin itong mga karakter na ito, if we will put ourselves in their shoes, meron silang sarili-sariling reason. And this Christmas time, maraming dahilan para maging malungkot ka. Tama? Maraming dahilan para ikaw ay pwedeng magmukmuk ngayong Pasko. At marami rin naman dahilan para ikaw ay maging suplada ngayong Pasko. Pero ito pong sabihin ko sa inyo, marami rin naman dahilan para maging masaya ka itong Paskong to. Amen? At marami rin dahilan paano ka maging, maibigin ngayong Paskong ito. Is that an amen? Alright. So, sino-sino yung mga character dyan? Alright. So, sino yung character dyan? Sino? Si Mary. Very good. Sino ba? Si Joseph. Sino yung, si Jesus, of course. Sino ba? The shepherds. Ano bang wala dyan? Dami The sheep. Kasama ba yung sheep? Sige, pwede na yung sheep. Ano ba? Anak ng tupa. Hawak-hawak nung isa. Tupa. Ano ba? Ano? The crib. Manger po tawag dyan. Manger. Palasabsaban. Diyan po pinapakain yung mga animals nung araw. Yan. Kasi yung mga animals, ayaw po nila na yumuyuko kasi ang mga kabayo, hindi po sila nakakaluhod. Mahirap sa kanila lumuhod. Kaya nakatayo lang sila lagi at doon sila kumakain. No? Habang sila ay kumakain, nakatayo po sila. Alright. So, sino-sino itong mga karakter ito na wala dito na pag-uusapan natin, pero they contribute a lot on this Christmas time. Alright. Kaya nyo yun? Alright. So, sige. Alright. Okay. Tingnan po natin. Ano yung mga karakter? Na, unahin natin yung SMP. What is SMP? Samahang malamig ang Pasko. Samahang malumpot ang Pasko. Unahin naman natin negative. Sino ito? Alright. Sino makakapagsabi sa picture na ito kung sino ang malungkot dyan sa grupong yan? Sabi sa Luke chapter 2 verse 7, meron kayong clue. Sino yan? And she gave birth to her firstborn. Meron ba namang nanay na malungkot nung silang kanyang anak? Mas sinagalito, itsura ko kapatid, tuwan-tuwa ang nanay ko. So definitely, hindi si Mary. Sino ang masaya? Si Joseph. Masaya din siya, siyempre. Consider as son yan eh. She gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there were no guest room available for them. Ang unang-unang malungkot nung unang-unang araw ng Pasko ay tinatawag natin the innkeeper. Alright. Ano yung innkeeper? Pakibasa po sa Tagalog. May-ari ng bahay, tuluyan. Alright. So ano ba ang kwentong ito? Kasi nga po, ang sabi doon sa Luke chapter 1, 2 verse 1, nagkaroon ng census. Ano ba ang census? Para malaman ng mga taga-Roma kung gaano karami yung kanilang constituent, ang lahat ng mga Hudyo na sinakop nila ay nagpapalista. At lahat ay pupunta kung saan sila sinilang. No? At itong mag-asawang ito ay nakatira sa ibang lugar at sila ay sinilang dalawa saan? Sino makakahula? Sabsaban. Yung dalawa, si Mary at si Joseph. Taga saan sila? Bibigyan ko ng gift. Yan, Bethlehem. O wag na, nasagot nyo eh. May mahirap. Sa Bethlehem. Taga Bethlehem sila kaya bumalik sila sa Bethlehem. Alam nyo, kung gaano karahaba yung nilakad nila, sino makakahula? 113 kilometers. Alam nyo yung 113 kilometers? Ang 113 kilometers po ay magsimula dito hanggang Tagaytay. That's 70 kilometers.
Simula dito hanggang Tagaytay, ang tawag doon, park, ang tawag sa park, yung park, yung picnic grove is 70 kilometers. Pag bumaba ka, papunta lang Agoncillo, past 13 kilometers. So, yun po ang nilakad nung dalawa. Buntis ka. Alam nyo, ang sabi ng mga scholar, naglakad daw sila ng mahigit 4 na araw. Or 1 week. Bakit? Sa atin, mabilis siya kung kaya maghapon. Kaya lang ang problema, may buntis eh. Sino yung buntis? Si Mary. Imagine niyo, no? Yung innkeeper, walang puso. Joseph and Mary journey. Joseph traveled from Galilee to Bethlehem, the city of David with his pregnant Mary. No room, walang lugar. Imagine niyo, no? Kung kayo maka-encounter ng tao na ang layo ng pinanggalingan at buntis, anong puso meron ka na hindi mo patuloyin sa iyong buhay? Di ba ang hirap? So nakikita niyo ugali nitong mamang ito? Nakikita niyo? Walang pakiramdam. Walang puso. Kamusta ka ngayong Pasko? Di ba? Ang layo ng pinanggalingan ng inaanak mo. Tinataguan mo pa. Tama? Tama ba? Pakarga-karga ka pa nung inaanak mo. Tapos pagtataguan mo lang pala. Anong tawag doon? Gara-gara. Tama? Ang mabigat dito, kapatid, dahil wala siyang bilang, hindi siya pinangalanan. Bakit? Kasi pagka madamot kayong Pasko, ikaw to. Tama? Pagka hindi ka nagbigay, grabe, ikaw to. Okay. Yung cultural hospitality. Imagine yung normal na tao, kapatid, buntis, manganganak, hindi mo pinatuloy sa bahay mo. Bakit? Di natin masisi. Kasi nga po, maraming mga tao eh. Tsaka nung araw, pagka ang damit ay maluluwag, hindi mo alam kung buntis. Bigyan natin ng benefit of the doubt. The tradition suggests this host, despite being busy, offered the stable as a place of refuge. Naman, bumawi naman siya. Pagpunta siguro niya sa ibang lugar, meron naman siyang nakita na may mga puso din. Kaya lang, hindi buo, half-hearted. Kaya sige, pwede. Ang available lang sa akin ay yung aming pasabsaban. Ano yung pasabsaban? Usually, ang mga bagay nung araw, may second floor. Yung second floor, yun yung gatherings. Yung basement, nandoon yung mga animals. Kasi nga po, malamig eh. Or dun sila sa ilalim. Alright. Symbolism. The innkeeper's actions or inaction symbolize how God comes in humble and unexpected ways. And how people can too busy or preoccupied to recognize divine opportunity. Alam nyo, maraming dumadaan sa ating buhay na kung saan kumakatok sa atin ang Panginoon para tayo'y maglingkod at tayo'y pagpalain sa pamamagitan ng paglilingkod na yan. Sana nalista yung pangalan niya. Diba? The Mostes house where Jesus. Alam nyo, merong bahay po sa may bahay sa, saan ba yung lugar? Dapitan. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Ordinary lang yung bahay nila, kapatid. Kaya lang, grabe. Hanggang ngayon, nagiging tourist spot. Nakalimutan ko, babalik ko po sa inyo. Itong pamilyang ito, kaibigan kasi ni, kaibigan ng famous personality ito, no? Nung siya ay nagpunta doon. At siya ang nagpaanak doon sa kanyang anak, yung asawa, no? Siya ang nagpaanak. At tinutukoy ko po ay si Rizal. Napakasikat doon. Pag pumunta ka sa Dapitan, yun daw ang makikita mong bahay. Dahil lang, nagpunta si Rizal doon, nagpaanak, sikat na. Lalo na siguro ngayon. Kung yung bahay natin, wow, sila lang ang tagapagligtas ng bayan. Di ba? Kaya nga, kapatid, huwag tayong tanggi ng tanggi sa mga gawain sa Panginoon. Amen? Pag inoperan ka, ang sasabi mo, marami akong ginagawa, pastor.
Di ba? Pumunta ka naman na maaga sa church. Ay, nako, busy ako, pastor. Ito yung mga taong dahilan ng dahilan. Yung pupunta na lang sa church, huwag ka magagalit ha, nahuhuli pa. Tama. Pero, pinatuloy niya naman. Kaya lang, doon sa pinakamababang lugar na kung saan, ininakasama niya yung mga animal. Ganun ka ba si Jesus? Paano mo pinapangalagaan yung buhay ng Panginoon sa buhay mo? Baka pumupunta ka lang sa church pagka convenient ka, hindi ka inaantok, maayos ang buhay mo, pero pagka wala kang problema sa buhay, ni anino mo hindi makita sa iglesia. Kung ganon ang iyong status, kapatid, isa ka sa mga SMP, Samahang Malungkot ang Pasko. At si Jesus, hindi siya priority sa buhay mo. Yun ang mabigat. Yung parang nagpupunta ka lang dito pag may magaganda at may mga pogi. Pagka wala na, ayaw mo na. Tama? Preach on ba? Preach on? That's the innkeeper. Yung pupunta ka lang sa church, pagka maluwag ka, ang Diyos kaya, kung bibigyan ka ng blessing, kung kailan lang hindi siya maluwag, miserable kang tao, kapatid. Amen? Kayo po ba ay yung innkeeper? Na parang, tuwing lang sumasakit ang tiyan nyo, tsaka kayo nagpupunta sa church, wag po. Wag po. Amen? Innkeeper, SMP, kawawa naman. Na hindi nalista yung pangalan. Hindi man lang naalala. Yung pagka nagkakapasalamatan na, salamat sa nagpatuloy sa amin. Grabe, no? Hindi man lang nalista. Grabe. Alright. Okay, number 1, the innkeeper. And number 2, sino kaya yon? Okay, hulaan natin. Sino to? Herodes. Very good. Herodes. Diba ito yung kasama sa mga, pagka minumura tayo ng mga magulang natin? Herodes ka! Barabas ka! Sa dami-dami ng pangalan. Okay, anong karakter meron si Herodes? Herod's role in the nativity story is primarily in the Gospel of Matthew. Sa Matthew mo lang siya mababasa. Matthew 2 verse 1 to 18. Siyempre, para may verse tayo, no? Where the Magi or the wise man, the Magi inquire about the newborn King of the Jews. Nung nagtanong yung mga Magi na matatalino, nagtanong siya, sabi niya ganyan, nasaan po yung King of the Jews na isisilang? Grabe. Matthew chapter 2 verse 2. Where is he that is born King of the Jews? Sa Matthew 2 verse 3, Herod troubled. And grabe. Sino po ang nalulungkot kapag Pasko na? Kasi ang dami mong expectation. Sana meron kang hamon, meron kang morcon, ano ba? Meron kang lechon, meron kang spaghetti, meron kang macaroni, meron kang, ano pa niluto? Embutido. Kaya lang, ang budget, 500 lang. Ang hirap nun. Lisa, magkano yung embutido mo, Neng? Ha? 100 lang isa? Di 5 lang yun. 5 kayo sa pamilya. Grabe. Sakto. Hindi ka na magkakanin. Embutido na lang kakainin mo. Ang hirap nun. Wow. Alright, sa 16. Sa sobrang insecure niya sa sarili niya, na akala niya, siya ang may birthday. Grabe, gumawa pa siya ng kasalbahihan. Itong Pasko ito, kapatid, na marami tayong pwedeng hindi gawing maganda. Ay, pwede tayong gawing maganda. Hindi maganda. Ano yun? I-hoard natin yung mga regalo. Yun dapat sa taong yun, hindi mo binibigay. O hindi naman sa'yo, kinuha mo. Pwede, di ba? Ikaw kala mo masaya ka, pero malungkot ka. Tama? Yung dapat raffle,
Pero tinira mo. Bakit tinira mo? Dinenggoy mo. Lugi ka. Herod's jealousy and fear of a rival king. Yung pala ang naging problema ni Herod. Meron siyang ka-rival. Alam mo, itong mga taong Herodes na ito yung kumpara ng regalo. Mga Herodes prompted his cruel actions against the infants in Bethlehem. Dahil sa sobrang pagsiselos niya at hindi niya malaman kung sino yung sinilang na yon, nagpapatay pa siya ng bata. Okay. Para mahuli ko yan, kung sino man yan, papatayin ko na lahat ng bata. Imagine nyo si Aya, 1 year old, 2 years old below. Sino ang 2 years old dito? Si Asriel. Ay, hindi, 1 year old si Asriel. Papatayin lahat. Grabe naman ito, napakasalbahay naman. Eh kasi nga SMP. Ano? Samahang mapag-imbot. This Christmas. Jealous people. Bakit saya meron, ako wala? Kahapon, lahat nakatanggap eh. Talaga naman, lahat nakatanggap. Tama? Pati yung mga nagsasangag dun sa nakakuha eh. Tama? O, Tito Rolly. Nag-drive lang, nabunot pa yan. Tama? Grabe yung bunutan, 500. Imaginein mo. Pati nga ako, nabunot ako eh, 500. So, alam nyo na ha. Hindi 500 ang bibigay ko sa inyo. Alright, alam nyo, di ayan. Lahat, no? Raffle. Alam nyo, ayaw pang umuwi nung iba. Tama ba, Nay? Pumipila pa ulit. Lumodoble, tumitriple pa. Tama. Ayokong sabihin, pero, di ba, Herodes heart yun? Pagka nakatanggap na, okay na yon. Tama. Ay, lang mahingi pa eh. Yung babae na na-high blood siya kasi ang natanggap ng kanyang anak, below 200. Di ba? Trending siya, di ba? Trending. Ano ba kayo? 200 ang binigay. Grabe. Mga kapatid, kung may matanggap kayo, praise the Lord. Tama? Kung wala kayong matanggap, praise the Lord. Bakit? Kung wala kayong natanggap, ibig sabihin, wala eh. Thank you, Lord. Tama. Kung hindi kayo magbigay, mga Herodes kayo. Ang binigay nyo, saksak. Tama, imbis na magaginaldo sa mga bata, saksak. Hirap yun, mga kapatid. Self-centered people. Ito yung mga self-centered people. Kasi bakit? Akala niya, dapat siya yung bida. Kapatid, hindi ikaw ang bida ngayong Pasko. Hindi mo kasi birthday. Tama? Meron mga taong ganun eh. Birthday. Hindi mo naman birthday, pero ang OA mo. Hindi man lang ako inimbita. Killed innocent for his personal sake. Tama? Alright. So that's Herodes. So sino ang pusong Herodes? Wag na kayong magtaas. Pagka kayo ay OA, self-centered, naghahantay ng bago ngayong Pasko, mga Herodes kayo. Paano yung 20 lang naman binigay? Buti na yung kaysa saksak. Alright. Kapatid, itong Paskong ito, subukan nyo magbigay. Huwag kayong puro hingi. Iba ang pakiramdam. Iba ang pakiramdam. Tama. Ang ganda na nagbibigay. Yari ako mamaya sa inyo. Pag lumapit kayo sa akin, alam nyo na. Alam nyo na. Ang middle initial ko ay H. Herodes. Hindi, biro lang. Okay, ito pa isa. Alright, sino yan? Sino yan? Kenny Rogers. Alright, bigyan ko kayo ng clue. Yan. Sino yan? Ha?
Walang makahula, oh. Ah. Ha? Okay. Bigyan ko pa kayo ng clue. John the Baptist. Wala pa rin. Wala pa rin. Si Angel Gabriel daw. Luke chapter 1, verse 5 to 18. Sino yan? Okay. Yeah? Daya mo. Kita mo sa stage ko eh. Hindi po. Oh. Si Elizabeth. Sino si Elizabeth? Nanay ni John the Baptist. Asawa, si Joseph. Pastor, bakit nadamay dyan si Zacarias? Kasi si Zacarias, kung titignan po natin, naglilingkod naman yan. Kasi nagkita sila sa sa paglilingkod ni Zacarias eh. Ang mabigat dyan, yung angel's message. While in the temple, the angels Gabriel appeared to told him that he and his barren, yung kanyang yung kanyang asawang baog, elderly na si Elizabeth ay manganganak. Ang problema sa kanya, hindi siya naniwala. Kapatid, kapag ikaw ay doubtful, ngayong Paskong ito, SMP ka. Bibigyan kaya ako ng ninong ko? Sabihin mo yun, bibigyan ako. Alright, sino po ang matatanda na? Maya naman kayo naman magbigay sa ninong nyo. Grabe po ito, no? Ano nangyari kay Zacarias? Napipi. Tama. Dapat ang saya-saya mo nung Pasko, namaos ka. Kasi kanta ka ng kanta sa video, okay. Hindi ka naman kumakanta sa iglesia. Buti pa si Asle. Hindi ko alam kung mas mahaba pa yung patotoo niya kaysa sa kanta niya. Ganun daw yun. Umapaw yung kanyang pasasalamat sa Panginoon. Alam mo kapatid, simple lang si Zacarias, Zacari. Dapat nagpasalamat siya. Ito yung mga taong hindi marunong magpasalamat. Nagugulat na lang. Meron ba kayong ganun tao? Yung pag binigyan mo, hindi mag-thank you. Anong sinasabi niya? Ito lang. Kaya nga napipipi. Tama. Tignan nyo to. Ngayon, obserbahan nyo yung mga bibigyan nyo. Diba? Hindi ako naniniwalang mahirap ang buhay. Bakit? Talungin niyo ako. Pumunta kayo sa festival, ang daming tao doon. Hindi kami makapag-park, tama? Pumunta kayo sa palengke, ang daming tao. Ang sabi daw nila, ang mga tao daw, pagka-Pasko, ang daming pera. Ang sabi ng dalawa, baka hindi tayo tao. Kasi wala tayong pera. Baka alien tayo, bro. Hindi tayo tao. Tama. Ayan. Hindi siya naniwala, hindi siya nagtiwala, hindi siya nagpasalamat. Eventually, napipi siya. Pero temporary lang. Tama ba? Ito yung mga taong imbis na magpasalamat sa blessing, umuuwing luwaan. Meron ganun, di ba? Sino po sa inyo ang nagparapol ang kumpanya? Sa dinami-dami ng nanalo, wala kang napanalunan. O, ang gaganda ng raffle, ikaw ang unang nabunot, na ang bubunutin, good morning na tuwalya. Ang major prize, motor, jeep. Tuwan-tuwa ka, nagbunot, face towel, good morning, ikaw ang nabunot. Anong tendency mo? Kapatid, disappointed pa. Kayo ba to? Kayo ba to? Buti nga sa inyo. Tama? Bato-bato sa langit.
Ang tamaan, sana sa muka. Para maunawaan. Tama? Di ba? That's Zachary. Zacarias. Ewan ko bakit yung iba nagpapangalan ng Zacarias. Maganda ang pangalan ng Zacarias eh. Kaya lang yung istorya niya, doubting siya eh. Laging matatakutin. Kamusta na kaya ang 2026? Makakabayad kaya ako sa utang ko? No. Dapat, mabuti ang Diyos, makakabayad yan sa utang niya. Amen? Aasa ka pa. Aasa at aasa ka. Amen? Kasi mabuti ang Diyos eh. Amen? Yun ang kapalit nun, mabuti ang Diyos. Alright. Zacharias' story establishes the miraculous circumstances surrounding John the Baptist's life. Tama? Siya ang naging crucial prophet na nagbigay ng, kumbaga parang prophecy dun sa Christ. Alright, ngayon, tatlo yung pinili ko. Marami pang malulungkot dyan ng Pasko. Bakit? Tingnan nyo yung katabi nyo. Baka kasama yan. Tatlo yan, no? Alright, ngayon, doon naman tayo sa masayang bahagi. Ito yung tinatawag na SMP, Samahang Masaya ang Pasko. Sino siya? Sino sila? Picture. Tingin po. Anong Magi? Saan ka ba nakatingin? Advance ka mag-isip, kuya. Okay. Saan ka nakatingin? Alright. Okay. Sino yung mga masamang masaya ang Pasko? The shepherd. Bakit, kapatid? Bakit masaya yung shepherd? Number one, yung announcement. Grabe. Ang unang nakaalam na isisilang yung Mesaya ay yung mga mahihirap. Alam nyo, maraming mga tao sa buhay na ito ay masaya. Na higit sa saya kaysa sa atin. Ang pinakamasaya po dyan yung mga mahihirap. Grabe. Alam nyo yung mahihirap, kapatid? Masina anong bigat ng problema nila, masina anong gutom. Pag nadikit ang likod niyan, tulog yan. Tama? At kapag gutom yan, tulog yan. Eh ikaw, ang dami mo ng pera, hindi ka pa makatulog, umiinom ka pa ng gamot. Tama. Kasi simple lang ang buhay niyan eh. Mabigyan lang ng 4 piece yan. Magkano 4 piece? 400 ba? 500? Up, 4, 5? 4 piece? Ano yun, sa taon? Isang taon? Isang buwan? Every 3 months? Wow. Oh, 4 piece, di ba? Teka masaya na sila. Ayaw na nila magtrabaho kasi may 4 piece eh. Madali silang makontento. Okay lang yon. Okay, huwag mo isipin na tayo nagkapasweldo doon. Ibig sabihin, kaya tayo nagkapasweldo doon kasi tayo may trabaho. Di ba? Ikaw pa rin. Yun lang yun. Look at the bright side of life. May trabaho ka pa rin. Tama? Ikaw pa rin yung nagbabayad ng tax. Kasi ikaw yung nagnanakaw ng tax. Tama? At ninuhulog. Hindi ako naniniwalang nag-suicide yun. Hinuhulog yun. Tama? Di ba? Hinulog yun, kapatid. Kaya kayo, huwag kayong masyadong malaming alam. Tama? Di ba? Ito yung pinakamababang uri ng tao sa lipunan noong mga panahon na yon. Di ba, didiscuss si Pastor Boying yan? Na hindi nga daw pwedeng tumayo sa husgado kasi walang reputasyon. Mabaho. Ano ba? Chismoso. Ano ba? Pagka itong nanligaw sa anak mo, definitely hindi mo papaasawa. Grabe. Ang maganda dito, ipinakita sa kanilang buhay na ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi mayaman, hindi mahirap. Diba? Mayaman, mahirap. Kaya parang kung tama yung salitang swerte or blessed. Blessed to mga shepherd na ito, no? Kasi bakit?
Nung time na nakita nila yung angel, nagtatrabaho sila. Nung time na yung mga tao ay tulog, sila ay nagtatrabaho. Nagbabantay ng mga tupa. Ano sabihin? Kapatid, magtrabaho ka naman. Huwag kang tulog ng tulog. Baka hindi mo alam gagamitin ka ng Panginoon. Is that an amen? Amen. Ito pa, identification. Grabe naman yung Panginoon. Pwede naman siya maging hari na eh. Pwede naman siyang maging businessman pagpunta niya sa lupa. Pero anong identification niya? A shepherd. Ina-identify niya yung sarili niya sa pinakamababang uring nilalang sa mundo during the time. Wow. Kaya nga, itong Paskong ito, dapat hindi ka mayabang. Ang Pasko ay hindi para sa mga mayayabang. Natuwa tuloy ako sa sinabi ko kahapon. Na-realize ko lang. Yung lola sisa namin, namatay po yun ng mga 85. 87 ba? O 85. Sabi niya, walang ipinamanang yaman si Nanay Sisa. Ang iniwan niya sa amin ay yabang. Kasi ang yaman ay nauubos. Ang yabang ay laging nadadagdagan. Ang yabang na yan ay yabang na meron ang Diyos natin. Ang niyayabang ay ang Diyos, hindi ikaw. Alam nyo, yan po ang reason bakit nung malaman ko po na ang lupa natin na tinitingnan ay nasa Kabinti. At ang Kabinti ay nasa Laguna. Parang nagkaroon sa akin ng para bang akit ng puso. Kasi yung ating national hero ay taga Laguna. In a way or another, nag-identified ako na taga Laguna din ako. Tama? O tayo as a church, taga Laguna tayo kasi meron tayong probinsya doon. By the way, baka hindi nyo alam ha, ang Kabinti po ay 10%, merong share ang Southern Baptist, ang Lakeview Southern Baptist. So, atin po yon, no? As a church. So, tayo po ay taga Laguna. Huwag magagalit yung mga Batangas. Ito muna, no? Kung yun, si Rizal lang ay tuwan-tuwa kang ma-identified, lalo na ang Panginoong Yesus, na yung trabaho niya ay magiging trabaho din. Psalms 23. Sino makakapag-recite yan mamaya? Bibigyan po namin ni Rose. Si Rose. Psalm 23, 1-6. Meron pong special prize mamaya. Kaya mag-memorize po kayo. Ha? Alright. Natuwa ako kahapon eh. Psalms 23. Alright. Sige. Identification. Ito, pangatlo. Pang-ilan? 1, 2, 3, 4. Abled as a messenger. Alam mo, yung kahinaan nila, na chismoso sila. Bakit sila chismoso? Kasi itong mga shepherd na ito, pagka wala nang makain doon sa lugar nila, lilipat sila sa ibang lugar. Marami silang naobserbahan, kaya nagiging chismoso sila. Yung kanilang kahinaan, kapatid, ginamit ng Panginoon na sila yung tagapagdala ng magandang balita sa iba. Amen ba? Yung kahinaan mo, pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kanyang salita. Kaya nga po, yung mga shepherd, SMP, samahang masaya ang Pasko. Can you amen on that? Amen. Very good. Very good. Ito pa. Ito. Alright. So, sino to? Anong 3 wise men? Okay. Meron tayong salita doon. Alright. Who they were? They were the Magi. O Magay. Greek for priest, wise men. Were likely astrologers or scholars from the East, Persia or Babylon region. Not kings, though traditions later called them kings. Alam niyo yung pangalan nila sa tradition? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Naniniwala na naman kayo? Sino yun? Si Daniel yon. Shadrach, Meshach, Abednego. Alright, si Baltasar. Yun ang mga pangalan nila eh. Baltasar, Gaspar, tsaka ni isa. Melchor. Yan. Tradition lang daw yon. So, ang dala po nila ay frankincense,
myrrh, tsaka gold. Kasi nagdiregalo sila sa kings. They want to worship the kings. Mamaya, magbibigay po tayo ng Merry Christmas, Jesus. Dapat yung the best. Happy birthday, Merry Christmas. Happy birthday, Jesus. Dapat the best. Wag yung mga tira-tirahan lang. You give the best. Amen? Kasi God gave the best. And by the way, this is excluding your tithes. Kasi yung tithes, yun yung inyong bank account. 10% yun eh. Sa 90%, yun yung out from the goodness of heart. Ilinaw ko yun, ha? Baka kala nyo, nagtatides na nga ako eh. Alam mo, kapatid, ito lang ang prinsipyo ko sa buhay at namin ni Tita Rose. You cannot outgive God. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi mo pwedeng, kumbaga, talunin pagdating sa pagbibigay. Siya talaga ang nagbibigay lagi. At kapag ikaw binigyan, nagiging mapagbigay ka rin. Ano kaya yon? Bugtong yon. Isang regalong kapag ikaw ay nakatanggap o binigyan, nagiging mapagbigay ka rin. Ano yon? Please type it on the comment section and follow. Ano kaya yon? Isang bagay na pagka ikaw sa'yo binigay at ikaw ang nakatanggap, nagiging mapagbigay ka rin. Alulod. Clue. Ano pa? Pag-isip kayo, isip-isip. Bagay na pagka tinanggap mo, pagka ikaw ay nakatanggap din, nagiging mapagbigay ka rin. Ano yun? Okay, ang sagot po ay mamaya na. Aabangan nyo. Tama. Binigay lang sa iyo yun eh. Pero ikaw ay nakikipagbigay ka rin. Alright. So, the three magi, it represent a giveful heart. Yung pang, di baling maliit lang ang binigay ko at least binigyan ko. Kasi mas masayang magbigay eh, kaysa tumanggap. Tama. Tama yung salita eh. Na pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Diba? Pwedeng binigay mo lang yan kasi hindi mo kailangan. Binigay mo lang yan kasi dalawa. Binigay mo lang yan kasi napilitan ka, pinersa ka, inutusan ka. Pero pagka nagmamahal ka, magbibigay at magbibigay ka. Tama po ba? Itong mga mamang ito, malayo ang tinakbo nito. Inabot sila ng 2 taon. Kung titignan po natin, almost 2 years old na yung baby Jesus. Bago sila nakarating. Ang layo ng biyahe. Pero, they give. They spend time. Alam mo, itong Paskong ito, dalawin nyo naman yung mga kamag-anak nyo. Tama? Dalawin nyo. Kaya nga ako, mga kapatid, hindi ako nagagalit pagka, nasa si kapatid, ay, umuwi ng ganito, umuwi ng ganyan. Kasi siyempre, ilang araw ka nagtatrabaho, ilang oras kang wala kang panahon sa pamilya mo, spend it. Maximize the holiday. Go for it. Magbigay. Alright. Lastly, nakangiti na. Who's this? Mary. Wala akong makitang Maryng maganda. Laging pagka tinatype ko yung Mary, lumalabas Rosemary. Na maganda. May pitik na naman. Every time nag-google ako, Mary, walang lumalabas na maganda. Kailangan dagdagan mo ng Rosemary. Alright, tuloy po tayo. Ito ang pinakamagandang sinabi niya. Matakpuan po sa Luke 1:26-38. Ang sabi doon, let it be with me according to your word. Ano man ang sinabi mo, Lord, gawin mo. Mabigat yung gagawin niya,
Bilhin mo, dalaga ka, manganganak ka. Pangalawa, ikakasal ka na. Pangatlo, nung time na yon, kapag ka ikaw ay napagkamalang buntis, habang ikaw ay nakabetrotal o hindi tawag natin ang kasunduan, kapatid, papatayin ka. Imagine yung risk of death. Pero grabe yung pagmamahal ni Joseph. Ako nang bahala dyan. Sagot ko na yan. Grabe, no? Kaya, during the time, si Mary ang pinakamasaya. Pero mo, nagkaanak ka ng pogi. Lahat naman ng anak pogi eh. Diba? Naging vessel ka ng Panginoon natin. Is that an amen? Isa lang ang solusyon para maging happy ngayong Pasko. Makinig, maniwala, at sundin ang salita ng Panginoon. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. May cambio ka agad eh. Tama? Kung gusto mo maging masaya, kapatid, sunod ka lang sa salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na magsimba ka. Amen? Kasi kasama 10 utos yan eh. Pang ilang utos yan? 4. Very good. Thou shalt not keep the Sabbath day. Alright. If you want to be happy this Christmas, follow what God has commanded. Alright. Tapos na. Conclusion na. Amen. Maaga ako kay Pastor ngayon. Pastor, naunahan kita. SMP versus SMP. Alin ka dito, kapatid? Ikaw ba ang grupo na malulungkot ang Pasko? SMP, malungkot ang Pasko. Maaring ikaw ang puso nung innkeeper. Yung nagpupunta sa simbahan pag may time lang. Grabe, no? Tama. Innkeeper ba kayong Pasko? Herod. Jealousy and fear to harm innocence. Siya ang gustong masaya. Siya ang gustong maging masaya, di naman niya birthday. Kaya ang ginawa niya, dahil malungkot siya, pinapatay niya ang lahat ng nag-birthday 2 years ago. Grabe. Para lang maging masaya yung iba, dinamay mo pa. Amen? Porque hindi ka masaya, nandamay ka pa. Patawad. And then, sino si Zacarias? Doubt turned to faith. When you expect something, when received, you doubt it. Pagkatapos yung matanggap, nag-doubt ka. Ito na ba yun? Umasa, pero nawala ng pag-asa. Magsalita ka na kasi. Tama. Naunahan ka tuloy. Alright. Ito naman yung mga masasaya. The shepherds, humble and joyful witnesses, from walang kwenta na hanggang nagkaroon ng magandang kwento. Dapat ganun tayo, no? Dati walang kwenta ang buhay ko. Pero salamat sa Panginoon, ngayon nagkikwento na ako patungkol sa Diyos na kwentong nagbabago ng buhay. From walang kwenta, nagkaroon ng kwento, at ngayon, nagsishare naman sa iba. The Magi or wise man sought Jesus with gifts. Ito yung tinatawag na happy lang, giver ako. Tama? Wala pong nagkaloob na naghirap. Pero yung hingi ng hingi, tanggap ng tanggap, yun ang naghihirap. Totoo yan. Obserbahan nyo. Bakit? Tanggap. Paano mo bibigyan? Ang dami na sa kamay. Tama? Tanggap.
tanggap. Minsan, pastor kung wala, yun niya eh. Kasi bakit? Tanggap, tanggap, tanggap. Binigang ilustrasyon tayo ni Pastor Boying. Yung dalawang ilog, ilog Jordan, dalawang uri ng lawa, the Sea of Galilee and the Dead Sea. Yung Galilee, tanggap, bigay. Tanggap, bigay. Ikaw, pag tinanggap mo, bigay sa misis, ubos. Tanggap, bigay. Ginhawa ang buhay. Yung Dead Sea, tanggap, 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 namaho ang buhay. Sumobra. Tama? Pag-isipan. Si Mary, humble acceptance of God's plan. Paggamit kasi tayo sa Diyos, huwag tayong tago ng tago. Amen? Pagka may gawain, sumama. Pagka merong gustong mangyari sa buhay, sumunod sa Panginoon. Pasko na, sinta ko. Hanap-hanap kita. Kamusta ka ngayong Pasko? Sabi ng Diyos mo. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo lumapit sa Panginoon. Panginoon, salamat sa mensaheng ito. Hindi namin alam kung alin kami dito. Samahang masaya ang Pasko o samahang malungkot ang Pasko. Kayo na pong bumago ng aming buhay. Salamat sa Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang buhay para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Tayo po'y makakaupo panandalian. Thank you.